Upang mapagaling ang hari sa lalong madaling panahon, kinilangang itigil ni Neferpito ang paggamit niya ng N at sinamantala naman ni Nov ang pagkakataong yun para pasukin ang palasyo. Nakalapit rin ako. Sa wakas. May higit 100 metro pa ako bago ang main staircase. Kakaiba din sa laki ang mga prutas ng mga punong to. At bawat puno, may mahigit kumulang 500 bunga. 10 puno lahat. Mga 5,000 lahat sa kabuuan. 500,000 tao ang dapat dadaan sa pag-aani sa loob ng isang araw na may survival rate na 1%. Pero salamat sa ginawang pagudyok ni Kilua ng mga rayot, naudlot ang pag-aani matapos lang ang isang araw. Kaya lumalabas na mga kukunto ng mga taong naani mula roon. Mga ipapanganak muli bilang mga sandata na nakakagamit ng nila magiging instrumento ng hari para patumbahin ang natitira sa sangkatauhan. Malamang isang manipulator yung tinatawag na Neferpito. At siya ang kukontrol sa kanila para gawin ang anumang naisin ng hari hanggang sa maging ganap na ang dominasyon niya sa buong planeta. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Una, ang malayong exit portal. Installation set. Sunod naman, kailangan ko pa lumapit. Sa pasukan ng palasyo, mas dumidilim na ang kapaligiran. Maayos pa ang lagay ko. Pangalawang exit portal sa gitna. Installation set. Ngayon naman para sa malapit na exit portal. Walang kahit isang gwardyang nakabantay. Ang hula ko mga piling-pili lang ang pinapayagan nila manatili dito sa loob. Abante pa. Nakaabot na ako ng ganitong kalayo. Ang kinaroroonan ng hari nasa 3rd floor, sa bandang gitnang likuran. Gusto ko sana mas maantala pa ang mga maharlikang gwardya sa pagtugon kahit 1 segundo lang. Pero para dun masyadong malayo ang 1st floor. Ang pinakamagandang lokasyon, ang main staircase landing sa 2nd floor. Lagpas ng courtyard na to ang main staircase paakyat. Para makasiguro, gagawa na rin ako ng portal dito. Hindi. Wala naman halos pinagkaiba to dun sa nasa labas. Maganda kung sa tabi man lang ng staircase sa 1st floor. At kung kaya pa, aakitin ko ang hagdan. Scream! Close! May mga kasama pa ba siya? Kung makikita nila ako, mababaliwala lang lahat. Atras na ba ako? Walang dumadating. Mag-isa lang pala siya nagro-ronda.
Hindi. Hindi ko na kayang lumayo pa. Mamamatay ako kapag sinalubong ko yan. Ano bang klaseng aura yan? Parang gawa sa purong negatibong enerhiya. Hindi kamatayan ang kinatatakutan ko. Ang mas kinatatakutan ko, yung gagawin nila sa akin bago ako patayin. Yung mga halimaw dyan sa itaas. Tsak napipigilan nila bawat isang patak na impormasyon na alam ko tungkol sa hari. At siguradong, hindi sila magdadalawang isip na gawin yun sa pinakamalupit na paraan. Oras na mahuli nila ako, hindi ako makakalaban. Sa itim at lakas ng orang yan, madudurog ako. Hanggang dito na lang ang kaya kong marating. Hindi ba ikaw yung Leo na Kimeraan na kumain sa nag-interview sa kanya sa TV? Leo lang pangalan ko. Huwag mong kakalimutan yon. Ang sabi sa akin, isang lobo at isang crayfish daw ang dapat na makakalaban ko. Pasensya na, hindi sila makakarating. Nakikipaglaban sila sa mga nilikha mo. Para naman masolo kita sa isang duelo. Nakakatuwa naman na binibigyan mo ko ng atensyon. Ang isang ito, kasing lakas din siya ni Chito. Hindi, mas malakas ito ng konti. Ano, simulan na natin? Sa ngayon, pinaka-importante sa lahat ang mabigyan ng oras si Love na makapasok sa palasyo. Kaya hanggat hindi pa siya nagtatagumpay doon, kailangan kong ilayo sa kinaroroonan niya mga kaaway. Wala may tutulong yon. Si Marcos ito. Yung kardiyan? Opo. Ayon po sa utos ninyo. Mga freezer truck pumapasok sa underground hangar ng palasyo para mag-deliver ng pagkain. Kung tama ang impormasyong ipinasa sa amin ni Marcos, may mga buhay na babae rin sa mga truck na yan. Hindi para maging pagkain ng hari, kundi para sa ikaaaliw ng mahalay na sekretary si Bizef. Kung naging maayos ang takbo ng plano, kasama sa mga babae ni si Pao. Okay, ako nang bahala sa pangapat na truck. Opo. Kung ganoon, sige po, lalakad na po kami.
area din ng underground hangar. Walang makakaistorbo sa akin dito. Ito ang aking paraiso. Hali kayo, pwede lang lumabas. Wala kayong dapat ipag-alala. Mula sa araw na ito, dito kayo magtatrabaho. May kwarto ang bawat isa sa inyo. Lahat ng pangangailangan nyo pupunan ko basta kaya ko. Malaya kayong gawin ang gusto ninyo. Siyempre, maliban sa pagtaka sa lugar na ito, naiintindihan nyo ba? At ang tanging trabaho nyo sa lugar na ito, sundin ang bawat utos ko sa lahat ng oras. Kapag pinatawag ko kayo, kailangang itigil nyo ang ginagawa nyo. Maging ano pa yun at agad kayong pumunta sa akin. Opo, Secretary Bisef. Magaling! Ikaw, sumunod ka sa akin. Opo. Kayo namang mga natira dyan, doon na lang muna kayo maghintay sa mga kwarto ninyo. Opo. Talaga bang gusto tayo ni Secretary? Ibig sabihin ba, ligtas na tayo? Kailangan kong makahanap ng paraan makalabas dito para makita ko ang hari at mga maharlikang gwardya. Nagagawa ni Palm na masubaybayan ang paggalaw at kinaroroonan ng sino mang nakita niya mismo ng sarili niyang mga mata mula sa kanyang bolang kristal saan man naroon ang target niya. Kapag ginamit niya ang kapangyarihan niyang to sa hari at sa mga maharlikang gwardya, magagawa ng mga kasamahan niyang hunter na ipatupad ang plano sa pinaka-epektibong paraan at sa pinakamagandang tiyempo. Isa lang ang labasan. Kailangan ko talagang gamitin si Bisef. Napaka-importante ng misyon ko para mas magtagumpay ang plano namin para matalo ang hari. Pero merong mas importante, higit pa sa pagkumpleto sa misyong ito. Kung sakaling mabigo ako at mahuli, kailangan ko magpakamatay kaagad. Ligtas na siguro ako dito. Okay na. Huwag ka magpapadalos-dalos. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay ako sa paglagay ng mga exit portal. Kaya kahit hindi mo makumpleto ang misyon mo, may papatupad pa rin natin ang plano. Kapag nahuli ka, tapos na ang lahat. Ang orang yun. Ang nakakapangilabot na orang yun. Isang tingin lang. At nawalan na ako ng pag-asa. Nawala na ang lahat na kagustuhan ko lumaban. Gon, Kilua, bakit ganon? Malamang nakita niyo rin ang orang yun, hindi ba? Mas malapit pa siguro kayo nun. Naawakan at napapalimutan ang malagim na orang yun. Paano? Paano niyo pa nagagawang harapin sila? Bakit pa? Bakit nagagawa niyo pa rin lumaban? Para mailigtas ang kaibigan niyo? Para ba magtanggol sa katauhan? Paano niyo ba nagagawang umiti pagkatapos nun?
Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag kang padalos-dalos. Parang awa mo na. Kapag nahuli ka nila, katapusan mo na. Pang! Hindi ko na kayang bumalik pa doon. Dinalhan ko po kayo ng malamig at masarap na maiinom. Pwede ka nang umalis. Maghintay ka na lang sa loob ng kwarto mo. Ang kamangmangan mo sa lugar ang magdadala sa'yo sa hukay. Sa tagal at haba ba naman ang itinakbo mo? Para nakakatawa lang isipin na dito mo pa sa underground na simbahan na isipan magtago. Alam mo bang dati nagsisilbing kublihan ang simbahan na ito sa mga panahon ng aberya o krisis? Bagay na dito ka lang mamamahinga pagkatapos mo magpakahirap lumaban. Yun nga lang, dahil self-service ang pagdarasal dito, ikaw rin ang gagawa. Pasensya ka na, atheist kasi ako eh. Hindi ka lang madaldal, mahangin ka pa. Tingnan na lang natin kung sino sa atin ang ililibing dito. Huh? Sinabi na sa akin ni Chito ang lahat na nauhubog mo raw ang usok mo para maging kung ano-anong bagay. Kahit alam niya yun, sinundan pa rin niya ako para labanan mag-isa. E di maganda. Mas lalo niyang isipin na pabor sa kanya ang sitwasyon. Mas lalong hindi siya mag-aalangan na ipakita ang abilities niya. Yun lang. Hanggang ngayon wala pa ako nakikitang gumagamit ng nena may kapangyarihan na mas marami nagagawa sa Deep Purple ko. Nararamdaman ko ng tensyon sa hangin. Gusto ko to. Pareho kami nakaabang na ipakita ng isa't isa ang kanilang nena ability. Hindi ko pipigilan to. Totoong masiguradong tapusin ang katunggali mo bago pa nila magamit ang kapangyarihan niya. Pero ayoko ng ganon. Hindi ganon makipaglaban ang mga tunay na lalaki. Oy, oy! Ano bang binabalak mo? Bakit mo pinapahina ang isa sa mga pandama mo sa laban? Napakinggan mo na ba yung mga kanta ng bandang Black Planet? Lalo na yung pangalawang album nila, sobrang astig na mga tugtog. 12 kanta mapapakinggan mo ng dire-diretso na walang patid. Pagkatapos mong pakinggan, makakaramdam ka ng inspirasyon tulad ng nararamdaman mo matapos mo makabasa ng magandang libro. Oo, tama ka ron. At ang pinakamaganda pa ron, saktong 60 minuto tatakbo ang buong album. Tamang-tama. Classic to. Ayoko mang aminin pero sang-ayon ako dyan. Rental, start na! Lagot na. Lagi ako nahihirapang makipaglaban sa mga kapareho ko ng taste sa music.